Yun, so update lang tayo guys sa bagong update ng ating EGNS Emulator, which is si EGNS Emulator 4.1. So check natin guys kung magkakaroon ba ng improvement yung ating mga games dito guys sa ating EGNS Emulator. Dito guys meron tayong Inside, Grip, Cuphead, Bulletstorm, Bayonetta 3, One Piece, Demon Slayer, Bayonetta 2, Super Mario Odyssey, tsaka itong Naruto Ultimate Ninja Storm 4. So check natin guys yung bagong update kung goods ba or negative or hindi maganda yung bagong update ng EGNS. So tara guys. Nerbits Gaming. So kung wala pang idea guys sa EGNS Simulator, so yun nga po, emulator po ito na kung saan mapaglaro ka ng mga AAA games. Pero kailangan nyo gumamit guys nitong GameSir X2 na gamepad, yung Type-C po. So kung wala po kayong ganito, para makalaro po kayo ng EGNS Emulator is kailangan nyo po mag-avail ng kanilang VIP. So ganito po siya. So kapag naka-VIP kayo guys, hindi nyo na kailangan gumamit ng gamepad. Dito na po kayo magko-control mismo sa pinaka-screen. So ayan po yung kanilang payment dyan, no? Pero kung ayun nga, mas maganda, bili ka na lang ganito, lifetime mo nang magagamit yung EGNS Simulator. So try na natin guys, kabitan natin yung ating phone sa ating GameSir X2 para ma-check na natin yung mga games kung gumanda ba yung FPS guys sa bagong update ng EGNS Emulator, which is si 4.1. So gamit kong smartphone guys, Samsung S20 Ultra, tapos Snapdragon 865 lang yung kanyang guys yung chipset, kasi diba latest natin ngayon is Snapdragon 8 Gen 1 tsaka yung 8 Gen 2. So ito guys 865 tapos 12 gigs yung kanyang RAM. So kung gusto nyo install to guys sa inyong smartphone, meron po tayong link sa my description para po sa tutorial. So ito muna guys yung inside. So and guys, yung kanyang FPS is nasa 100 FPS since hindi pa naman po tayo nagsisimula. So malalaman natin ngayon guys yung pinaka FPS kapag in-game na po tayo. So ayan guys, no, ano po tayong guys, 60 FPS. So ibig sabihin guys, sobrang sobrang smooth po yan sa ating Android smartphone. Ang kulit nung nasa na ako rito, bandang patapos na kasi ito guys yung pinaka gameplay ko ng Inside. Medyo naging alien na ako dito sa part na to. So ayan guys, no, ang ganda naman yung FPS nitong Inside. Minsan lang guys kapag maraming mga effects or mga graphic effects na nangyari sa pinakalaro, minsan talaga bumababa po yung FPS. Pero kung sa ganitong laro, ayan guys, mataas naman po yung FPS. Pinakamababang inaabot lang nito nasa 30. Pero 30 FPS sobrang playable na po yan guys dito sa EGNS Emulator, which is yung laro is Inside po yung title. Meron din po tayong link nito guys sa my description kung gusto nyong laruin tong Inside. So next natin guys itong Grip. Yun, so ito na guys yung ating second na laro, no, Grip. So dito guys sa Grip, meron po tayo ngayon medyo mababa, no, 27 FPS. So try natin guys mag single player. So itong Grip guys, ayan, sobrang playable din guys, sobrang smooth, 30 FPS. Maangas to guys, ito yung pwede kang dumaan sa ibabaw. Kaya siya grip. Ayan. So ayan guys, medyo bumababa siya ng mga 26 FPS pero playable pa rin naman guys. Maganda to guys, especially kung fan kayo ng mga racing games. Sobrang may enjoy nyo to. Nasa lang to guys, nasa 4 gig. Kung interesado rin pala kayo guys sa may GameSir X2,
meron po tayong link sa my description, or kung interesado kayo makita yung ating unboxing sa review, meron din po tayong link sa my description. Kung nagbabalak po kayo mag-avail nitong GameSir X2. GameSir X2, kakaiba lang sa kanya guys, kasi diba type C po siya. So ibig sabihin guys, hindi niyo na kailangang i-charge yung gamepad na ito. Kasi diba ibang mga Bluetooth gamepad guys, kailangan nyo pang i-charge. So ito kasi guys, kukuha lang siya ng power sa battery, kukuha lang siya ng power sa inyong smartphone. Pero sobrang baba lang po naman. Para lang kayo nag-ano guys, para kayo nag-OTG. Parang ganoon lang po siya. So ayan guys, meron po tayong 24 FPS. So sa part na to parang inabot ata tayo ron. Pero yan guys, wala naman siyang glitch, no? Wala siyang glitch, wala siyang lag, wala siyang mga pitik-pitik, no? So sobrang to guys, playable. Okay, so next game natin guys, ito yung Cuphead. Ito maganda rin to guys. Nasa ano to nasa 5 gig ata to. Gusto ko yung gameplay nito kasi ano siya, napakasimple lang ng gameplay pero napakahirap laruin at tapusin. So ito yung ating pangatlong laro guys, Cuphead. Ayan. So press L and R button. So ayan guys, meron po tayong 60 FPS. Sobrang ano rin to guys, sobrang playable. So ayan guys, no, sobrang playable naman. Meron po tayong 50 FPS. Yung nga, hindi siya nag-stable ng 60. Maganda sana kung ano, no, kung stable siya ng 60 FPS para talagang fluid. Pero 50, kahit nga 30, okay na rin naman yan guys. Para sa emulator, kasi medyo mabigat po itong EGNS emulator. Okay, so next game guys, yung ating Bulletstorm. Ito guys, sa ating menu meron po tayong 40 FPS, pero I'm sure bababa pa yan kasi medyo mabigat po itong laro na to. Ano to guys first person shooter. Ayan, campaign continue na natin guys kasi ilalaro ko rin to sa aking smartphone. Pero yun nga, ang experience ko rito hindi ganun kataas yung FPS. Pero check natin dito sa ating bagong update ng EGNS Simulator. So game guys, ito yung ating laro, si Bulletstorm. So ito guys, medyo playable lang kasi talagang ramdam nyo rito guys yung rito yung frame drop. Ayun, baba ng FPS na sa 14 lang to 17. So talagang may po siya, talagang may hiccups, may pitik kumbaga. Pero kung gusto nyo talagang laruin, mapagtsatsaga naman siya guys. Medyo lang talaga, masakit lang sa mata yung pinaka niya guys, pinaka frame drop. Hanap pala tayong bahala. Pero ito guys, umakit naman siya ng 20 FPS, minsan 25. Pero hindi na siya umaabot ng 40. Kasi medyo mabigat nga yung graphics nito guys. So next game natin guys, ito guys, try natin yung Bayonetta 3. So ito guys, ano lang po ito, new release lang po ito. So check natin kung magiging playable pa sa ating Android smartphone. Pero ano to guys, medyo mataas. Nasa siya nasa 16 gig. So ayun guys, Bayonetta 3. So meron po tayong 17.5 FPS. So medyo mababa, no? So
Continue na lang tayo. So yun guys, yung ating FPS dito sa Bayonetta 3, mababa din, nasa 14 FPS lang. So check natin guys kung kapag medyo tumagal yung gameplay natin, kung magbabago ba yung ating FPS. So, dito guys, medyo tumaas yung ating FPS, naging 18 to 20. So dito guys, meron tayong battle, kaso talagang siya, hindi siya playable. Tapos yung FPS natin guys, ayan, nasa lang siya, 16 FPS. So dito guys, sa part na to, meron po tayong 20 FPS, 18. So medyo hindi nga siya playable guys, medyo lag talaga siya. Ang ganda sana yung graphics, no? Yun nga lang, hindi pa siya ganun ka-playable. Pero check natin guys. Palipasin natin itong part na to kasi baka medyo mabigat yung na ito sa part na to. Skip na natin. So dito guys, in-game na siya, nga lang medyo baba talaga, hindi talaga siya playable guys sa ngayon. Ayan, meron lang po tayong 11 to 14 FPS, tsaka ayan, medyo mabagal, medyo lag, tsaka hindi siya medyo lag talaga. So next game tayo guys. Ito guys, try natin itong One Piece Pirate Warriors 4. Itong One Piece Pirate Warriors 4, na-try ko na ito before guys, yun nga lang nung nakaraan,
ano to may bug siya, nagiging puti yung display. So, check natin ngayon guys kung magiging okay na yung pinaka display dito sa One Piece Pirate Warriors 4. So, ayan guys, okay na siya, wala na siya ng kulay puti. Tapos, meron po tayong FPS, ayan, medyo nagkaroon siya ng frame drop. Pero yan guys, sobrang playable na ngayon. Kumpara dong sa nakaraan, talagang wala kang makikita kasi kulay puti lang siya. So dito guys, kahit pa paano, hindi rin siya ganun ka-smooth pero playable na rin. Hindi lang ganun ka-fluid syempre kasi medyo mabigat din po tong laro na to. Pero yung at least kahit na ganito na may kaunting frame drop tapos 20 FPS, ayun, playable pa rin. Pero ano to guys solid pa rin yung gameplay smooth naman kahit pa paano. Playable siya, yun nga lang may may hiccups or may pitik, parang ganon. Guys, meron pa tayong 20 to 22 FPS sa One Piece Pirate Warriors 4 using Egenes Simulator 4.1. So okay naman siya guys, ayan. Kahit pa paano mas playable siya kumpara dun sa Bulletstorm. Yun, so game guys, and Bayonetta 2. Ito guys, itong Bayonetta 2 nalaro ko na siya before din sa Egenes. Playable naman siya. Di bali, check na natin ngayon kung magiging magkakaroon ba ng mas magandang FPS using Egenes 4.1. So eto guys, yung Bayonetta 2, playable na playable, ganun pa rin naman guys yung FPS, hindi naman siya umabot ng 60. Ganun pa rin naman guys yung niya. So ganun pa rin naman guys. So dito guys sa may Bayonetta 2 ganun pa rin naman guys yung niya. Yung pinaka FPS nasa pa rin guys, nasa 25 to 30, which is sobrang playable guys. At maganda pa rito guys, sobrang ganda ng gameplay at graphics, sobrang bakbakan sa Bayonetta. So maganda sana guys kung aabot ng 60 lahat ng mga games, na sobrang solid siguro nun. Pero syempre, since naka Android smartphone lang tayo, malaking bagay na yung maabot ng 30 pataas yung mga gantong laro.
Mga 10 minutes na, 10 minutes. So yan guys, yung isa nating game, Bayonetta 2. So, sobrang smooth guys, sobrang recommended, sobrang playable sa Egg Simulator. Next game po tayo, Super Mario Odyssey. Yun, so ito guys yung ating next na laro, si Super Mario Odyssey. So ayun guys, meron po tayong 36 FPS na may konting hiccups, may pitik-pitik guys. So ito guys, Super Mario, meron po tayo ngayon 40 to 50 FPS. Playable na playable din naman guys. May ano nga lang din, may pitik-pitik nga lang din, pero palag pa rin naman. Kumbaga, may enjoy mo pa rin naman laruin kahit na may kaunting issue. Pero kung talagang interesado kayo guys sa mga ganitong laro, pwede kayong mag-search guys ng mga settings na ginagamit nila sa mga Egg Simulator na mga laro. So, for example, pwede kayo mag-check sa mga Facebook group or sa mga YouTube videos. Nagsishare sila ng mga settings doon. Okay, yan guys, Super Mario 50 FPS. Okay, last game natin guys. Ito yung ating Naruto Ultimate Ninja Storm 4. So, dito guys, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, medyo mataas yung size nito guys. Nasa siya? 14 gig. So, try natin guys kung magiging playable sa ating smartphone. So, free battle lang tayo guys. So, try natin tumapos ng isang laro kung magiging maganda ba yung FPS natin. So, try natin guys si marami ring character din dito guys eh. Halos naka-unlock na lahat. So ito guys, Minato. Tapos Kakashi. Tsaka si Jiraiya. Yan. So sa kabila guys, pili natin na Orochimaru. Si Toby. Tsaka si ito na lang, si Itachi. Okay. So meron tayong guys, ayan, 29 FPS. Sobrang to guys, sobrang playable. Kahit na maganda yung graphics. Ayun, medyo may lang guys, may frame drop.
So yung guys, yung sa may Naruto, no? Sobrang okay, sobrang playable, sobrang smooth. Naruto Ultimate Ninja Storm 4. So yun po yung ating mga laro guys using Egenes Simulator. So inside guys, no? Sobrang smooth din, playable. Etong Bulletstorm hindi gaano. Bayonetta 3 hindi rin siya playable. One Piece Pirate Warriors 4 playable din guys. Demon Slayer playable din. Bayonetta 4 playable. Mario Odyssey playable din guys. Tapos Naruto Ultimate Ninja Storm 4 playable din po.